friend, it's me. Ayan, isi-share ko lang po sa inyo yung experience ko dito sa United States nung bago pa lang ako. Nagkaroon po talaga ako dito ng culture shock na tinatawag. Unang-una, yung tatawagin ka lang sa pangalan mo ng mga nakakabata sa'yo. Kasi the first time na na-met ko yung mga pamangkin ni Brad, siyempre, ang uncle nila si Brad, diba? So, ini-expect ko na tatawagin din nila akong auntie, something ganon. So, nung nakilala ko sila, sabi lang nila sa akin, "Hi, Lizelle! Nice to meet you. We're so happy. You're here now." Sabi ko, what? Nasaktan ako. Although, nakikita ko naman na they really love me. Nandoon yung respeto nila sa akin. When they saw me, they hug me. They say, "I love you" to me. Pero parang sabi ko, may kulang. Nasaan yung salitang tita? Kasi mas matanda ako sa kanila. Nag-observe ako na bakit ganon. Hanggang sa day by day, may mga nakikita akong matatanda na tinatawag lang sila ng mga bata sa pangalan nila. So, natanggap ko na yung point nila na yon. Pangalawa, yung halimbawa, dumating ka sa isang bahay ng kaibigan mo and they were like eating dinner or eating lunch, hindi ka talaga nila aalukin. Dahil unang-una, hindi ka naman kasama sa budget nila. So, di ba sa atin, napaka hospitable ng mga tao na kahit walang-wala na sa buhay, pag may dumating na bisita, talagang todo tayo entertain ng kahit juice or kahit crackers. So sabi ko, parang hindi ko kaya dito. Kasi galing ako sa bansa na sobra ang pagka-hospitable or sobra mag-entertain sa mga bisita. Talagang makikita mo ako, lagi akong malungkot pag sinasama ako ng asawa ko sa mga gatherings nila. Parang na-out of place ako kasi naninibago ako sa kultura nila. Pangatlo, yung minsan, nagsama-sama kami nila mommy sa isang pupuntahang lugar. Then we stop at the gas station. Bumili si mommy ng drinks niya. Bumili si Brad ng drinks niya. Parang nagbayad si mommy ng separate. Nagbayad si Brad ng separate para sa amin ni Brianna. So I was mad. I said, "Why did you do that to your mom?" Hindi pwedeng ang mama mo magbili ng pagkain niya, nakasama tayo. So, in-explain ko sa asawa ko na ang pangit, hindi pwede yung ganun kasi kami sa Philippines, pag ang magulang namin, kasama namin, hindi namin sila pwedeng hayaang bumili ng pagkain niya na siya mismo ang magbabayad na andito naman yung mga anak niya. So, yun, natuto si Brad from that time, natuto si Brad na when we're going somewhere together with my mom, kailangan na si mom talaga, kami na ang magbabayad sa mga pagkain or sa food na in-order niya. And the next is yung tipong pagpupunta ka sa isang restaurant, 'di ba sa atin pag nag-order ka, after that ibibigay sa iyo yung food ng mga waiter or ng waitress or ng staff ng fast food. Di, sabi ko, ano ba to? Bakit nag-order ka lang? Bakit wala pa yung food natin? Yung pala, ikaw ang kukuha ng food mo doon sa counter and after you eat, ikaw ang maglilinis ng kinainan mo doon sa mesa. Kasi nasanay tayo in the Philippines na pagsisilbihan tayo ng mga tao, ng waiter or ng waitresses. Like for example, Jollibee, right? Pag kumain ka sa Jollibee, ihahatid talaga sa iyo yung food na yon sa table mo. And after that, after you finish your meal, they have to clean your mess. Here, hindi po ganon. Pag kumain ka sa mga restaurant, pag kumain ka sa mga fast food, all you have to do after you eat, all you have to do is clean your mess. Kailangan mo ilagay yung mga plates, yung mga baso, may mga designated area sila na kung saan doon mo ilalagay ang mga mga utensils na ginamit mo na. Sabi ko, grabe. Parang
nung unang taon ko dito, parang hirap na hirap talaga ako mag-adjust kasi it's very different from the Philippines. So, inisip ko na lang, taga rito ang asawa ko, kailangan kong matuto kasi kung sa Pilipinas lang naman kami ng anak ko, baka time will come na mapahiwalay kami forever. So, ayun, hanggang ngayon, natanggap ko na rin naman sila. And about naman sa family ni Brad, they really love me. Accepted ko na kahit tawagin nila akong Lisel, ganun sila, hindi ko naman na sila pwedeng mabago because that's their culture. I respect their culture, they respect my culture, so I'm okay with that. And the last thing I observe here is when you have to go in the mall, walang mga security guard na kailangan magbulat-lat ng iyong bag, kung ano bang nasa loob ng iyong bag. Hindi sila ganito rito. Walang mga security dito. Kaya when Brad was in the Philippines and we're trying to go somewhere, like in a mall, he was scared of those security guard carrying the, revolver, what you call that. Natatakot siya, no? Sabi niya, bakit may mga ganito dito? Nakakatakot naman. Sabi ko, ganun sila dito. Tapos yung naiinis siya, napupunta ka lang sa mall, they going to open your purse and check what's inside. Ayaw niya ng ganun. Kahit mga bangko dito, walang mga security guard. Marami lang silang mga surveillance camera. Doon lang sila tumitingin sa mga monitor nila. Kaya yun, sa ngayon, masaya na ako kasi unti-unti ko nang natatanggap ang culture nila and they were a very nice family. So I love in here now.